Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay, pagsuporta at pagtangkilik sa ating Ka Eric Celis YouTube channel at ganoon din po sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Of course, nagpapasalamat din po ang ating team sa Bigwas ng Agila. Nakasama ko po dyan as partner sa paglilingkod natin si Dr. Lorraine Maribadoy, si Ma'am Lorraine. Maraming salamat sa inyong pag-like, pag-share, pag-promote at mga pagkampanya sa viewers and subscribers. We deeply appreciate po mga kababayan. Utang na loob po namin sa inyo yan. Sa oras na ito ay bibigyan po natin ng pagpapaliwanag itong abusadong deklarasyon ng chairperson ng komitiba sa Committee on Justice ng House of Representatives, itong si itinago ko ang asawa ko na may kasong rape dahil may warrant of arrest at hindi siya dapat makulong. Itong tinatawag nating si Luistro ng Batangas, no? Si Speaker, mayroon tayong flood control dahil kay Speaker. Mayroon tayong maleta dahil kay Speaker. Yan po si Luistro, itinago ko ang asawa ko dahil may warrant of arrest sa kasong rape. Sabi niya, dahil atat na atat siya, no, na hindi niya mapapa-attend at hindi niya mapipilit na ipa-ambush sa loob ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte para ipahiya, para mag-fishing expedition dahil wala silang ebidensya sa kanilang mga ibinabato laban sa Vice Presidente. Aba, nagbabala siya kahapon itong parang lokaret, no? Parang hindi abogado. Kagaya din ni Claire Castro, sabi niya, ipapakontempt ko ang mga resource persons na hindi mag-cooperate para ilabas ang mga bank records ni Sara Duterte. At kulang na lang sabihin niya, ipapasarado ko pati mga bangko nyo. Tarantado. Ang korte lang po ang pwedeng mag-utos na magkaroon ng waiver at ipatupad ang pag-override o pagpapawalang bisa sa bank secrecy law. Hindi si Luistro. Even the Senate, no? The Senate needs to consider sapagkat mayroon po yung requirement, no? Na kailangan po ang bank secrecy law ay may court order na magpapawalang bisa dahil may mga grounds yan, no? May mga basis kung paano ito ma-apply. Definitely hindi itong si Locaret na parang Locaret na si Luistro. Hindi siya korte. Even na umakyat pa sa Senado, hindi ganoon kadali po magpalabas ng subpoena doses tecum. O bagamat ang korte, ang Senado ay parang korte sa impeachment, pero mayroon ka pong i-consider dahil batas po yun sa ilalim ng batas natin, ang korte lang po ang may karapatan. Regular court, mga kababayan, Regional Trial Court, Court of Appeals, Supreme Court, ang pwedeng mag-utos hinggil po sa mga ganitong usapin, no? Lalo na ang kapulungan sa House of Representatives o sino man, including itong si itinago kong asawa ko dahil may warrant of arrest sa kasong rape na si Luistro ng Committee on Justice, no? Dapat Committee on Injustice ang tawag diyan sa komitiba niya, no? Dahil tinitwist niya, binabaluktot niya at pinipilit-pit niya ang katotohanan at ang hustisya, no? Abusado itong kulukoy na si Luistro, no? May katapusan din po ito. Pero unahin po natin yung mahalagang pagbibigay ng punto. Una, hindi po sa umiiwas si Vice President Sara Duterte kung bakit po siya nagsumite ng tinatawag na reply ad coetelam. Ang ibig sabihin po yan with precaution na hindi nila binibitawan ang kanilang karapatan na questionin ang legitimacy at jurisdiction nito ng mga proceedings dyan sa komitiba ni itinago kong asawa ko dahil may warrant of arrest sa kasong rape na si Luistro, no? Kailangan pong malinaw yan na kung sakasakaling manindigan ang legal defense team ni Vice President Sara Duterte na sasabihin nila
na nag-aabuso, lagpas sa kapangyarihan at wala sa otoridad ng Committee on Justice at ng House of Representatives, itong pinaggagawa nila, pwedeng tumakbo, umakyat sa Korte Suprema ang legal defense team ni Vice President Sara Duterte. Yan pong ibig sabihin ng reply ad coetelam, with caution, no? May pag-iingat at may reservation. Kaya po galit na galit itong mga alipuris ni Tambaloslos, no? Attack dog to Rottweiler to, Rottweiler and Bulldog. Isa sa mga Bulldog at Rottweiler ni Tambaloslos itong si Luistro, mga kababayan. Dahil kay speaker may malita tayo, dahil kay speaker dumaming maleta natin. Yan po si speaker, no? Si Luistro, mga kababayan. At makikita naman po natin ang plano nila ay pilitin si Vice President Sara Duterte na mag-attend. And then aambushin nila ng kung ano-anong mga kabulastugan. At syempre, parang pumasok ka doon sa kwadra ng mga leon na alam mo namang lalapain ka nila at hindi ka makakakilos ng maayos dahil kontrolado nila pati mga rules doon. Ba't ka pa pupunta doon? May numero naman sila, sinasabi nila na kaya nilang ipa-impeach si Sara Duterte, di antayin mo sa Senado. Doon na ang latag ng mga pagtatala at paglalatag ng mga counter-narratives, counter-information, evidence among others. Tama yun. Pero syempre, iba pang usapin ang karapatan ni Vice President Sara Duterte na umakyat sa korte upang i-question itong abusado, wala sa kapangyarihan at lagpas sa otoridad na pinaggagawa nitong itinago kong asawa ko dahil may warrant of arrest sa kasong rape na si Luistro dahil kay speaker. Dapat kutyain ito, no? Pupunta yan sa Korte Suprema sapagkat hindi si Luistro, hindi si Tambaloslos, hindi si Marcos ang pwedeng makapagpasuspend o i-override ang tinatawag na bank secrecy law. And that law applies to all, not only to Sara Duterte. It applies also kay malitagang Luistro, no? Kung gusto mo, unahin mo sarili mo. Mag-waiver ka. Ilabas mo ang mga bank transactions mo in the last 3 years. In and out of your bank accounts at ideklara mo anong mga accounts ang hawak mo. Okay? At ng asawa mo. Kung totoo ka at sincero ka sa sinasabi mo, na pipigain mo at pipilit-pitin mo si Sara Duterte para maglabas ng kanyang sariling bank accounts. Hindi mo nga magawa sa sarili mo. So ang punto diyan, wala sa kapangyarihan, wala sa otoridad ng Kongreso o ni Luistro lalo na i-bend the law, no? Pilit-pitin at ipitin ang batas on bank secrecy law. Hindi dahil yung may iwas o may itinatago si Sara Duterte, kundi yan ang batas. Di ba? Kagaya din po nung nakaraan na ibinasura ang basura nila at baloktot na impeachment complaints ng Korte Suprema kasi yan ang batas. Dapat may due process of law, dapat ino-observe ang karapatan ng inaakusahan at dapat mayroong equal protection of law bago mo gawin ang isamang mekanismo o isang proseso ng batas. Dapat alam yan ni Luistro sana, pero nag-abogado lang to, parang hindi nag-aral ng batas para sa katarungan at para sa batas, kundi para butasin ng batas, ikutan ng batas. Parang gano'n ang ginagawa ni Luistro. Kaya wala po sa kanilang otoridad ang sinasabi niya na ipapakulong niya ang mga bank managers o yung mga account head o kung sino man na mga bank officers, dahil pag ginawa niya yan, di lahat ng mga bangko ngayon, magpipetisyon yan sa Korte Suprema para magkaroon ng injunction at TRO laban kay Luistro, kay Tambaloslos sa House of Representatives na hindi nila pwedeng i-bend the law, butasin at ikutan at pilit-pitin ang batas on the bank secrecy law. At malamang, pati ang kanyang mga kasama dyan, ang mga sindikato na alipuris ni Marcos at Romualdez, magre-react dyan kay Luistro. O bakit mo yan pinapakialaman? Sasabog yan sa pagmumuka natin. Ang taktika niya ni Luistro, papupuntahin niya yung mga bank managers o mga bank officials ng mga bank deposit accounts kung saan ang
bangko na ina-allege nila kay Sara Duterte, then ipapapilit nilang ipalabas ang mga bank deposits and history of accounts. Siyempre, hindi yun papayagan kasi may bank secrecy law yun. Tapos, iipitin nila kagaya ng ginawa nila sa amin ni Ma'am Lorraine Maribadoy. Ipinakulong kami, nag-cite sila in contempt, tapos yun ang gagawin upang matakot itong mga bank officials na ito. Pero hindi dapat tayo matakot dyan. Ang matatakot dapat siya, itong tarantadong si Luistro, dahil siya ang lumalabag sa batas. Sila ang namimilitpit at bumubutas at bumabaloktot sa batas. May korte pa po, tatakbo yan sa korte. May mga abogado din po yung mga bank officials na ito. Hindi pa po trial ito. Ang karapatan lang at obligasyon ni Luistro at ng kanyang komitiba is to accept and hear yung available evidence and available na mga affidavit o mga deklarasyon. I-process nila, tingnan nila yon. Pero yung mag-require ka ng parang trial in the guise of investigation, hindi po riyan pwede kasi pinapangunahan mo ang otoridad ng Senado, hindi pa ninyo na-aprobahan at napagbutuhan kung mayroon kayong numero, 1/3, mga 108 signatories ng mga kongresista upang ipa-impeach si Sara Duterte at ipatransmit ang articles of impeachment paakyat po sa Senado. At doon po ang trial kapag na-convene na ang Senado bilang impeachment court. Wala pa, hindi nila karapatan yan. Ultra vires ang tawag dyan, wala sa otoridad nila yan. Of course, matatalino po itong mga abogado nila Sara Duterte. Magagaling po at may karanasan sila dyan. They know how to do things about this and they know what to do regarding this. Tingnan natin kasi mas maganda nga na nabubunyag natin na parang maghuramentado at parang sisisa sa nobela na No Limit Tangere, itong mga akto ngayon ni Luistro, no? Dahil desperada na Nagiging parang lukarit. Nasaan na si Crispin? Nasaan si Basilio? Kulang na lang sabihin niya. Nasaan si Sara Duterte? Ano nangyayari kay Sara Duterte? Ganon po. Ganon po ang ginagawa ni itinago ko ang asawa ko dahil may warrant of arrest sa kasong rape na si Luistro. Speaker. Dahil kay speaker may mga maleta tayo. May mga maleta daw sila. So bantayan po natin Pangalawang punto ito. Maliban sa walang otoridad, abusado at lagpas sa kanyang kapangyarihan at sa kanilang otoridad bilang komitiba, itong ginagawa ni Luistro, pagpapakita po ito na wala silang hawak na ebidensya. Because if they have the information already, hindi mo gagamitin ang ganitong high-handed, abusado at tarantado na approach that will expose you to be abusing authority because you do not have any evidence at all to prove na may mga ill-gotten wealth si Sara Duterte. Nag-kam-kam siya ng mga malakihang amount ng mga pera at itinago niya. Kung mayroon ka niyan, hindi ibig sabihin, o sino man nag-aakusa, ilabas nyo bilang proof of matter of evidence at the level of presentation of complaints. O bakit ngayon naghahanap kayo? Kaya gusto nyong i-ambush si Sara Duterte? Meaning, simple lang, wala kayong hawak na totoong ebidensya. Yun ang sinasabi ni Sara Duterte. Gagamitin niyo pa ako, according kay Vice President Sara Duterte, gagamitin pa nila siya para mag-fishing expedition, maghanap at butasan nila ang kanyang mga pahayag at salaysay at pipilit-pitin nila, aambusin nila siya doon sa loob ng Kongreso para makakuha sila ng sapat na ebidensya nila bago nila ipasa ang impeachment declaration against the Vice President. Di kalokohan. Gusto nyo palang ipa-impeach, wala pala kayong ebidensya. Tarantado ka ba? Okay, si Sisa, no? Parang, nasaan na si Sara Duterte? Ano na? Bakit wala si Sara Duterte? Naghuhuramentado na. Itong si Malita Girl. Isa sa mga Malita Girls ni Tambaluslos, no? According kay Saldico at sa mga former soldiers, no? Pangatlong punto, na maliban na wala silang ebidensya, abusado at binabaloktot nila. Number 3, utos ito lahat ni Tambaluslos. Si Budget D ay puppet ni Tambaluslos at ni Marcos at ni Lisa Araneta. Kahit siya pa ang tinaguriang Speaker of the House, pero hindi po siya ang totoong nagpapatakbo at nagkokontrol.
ng House of Representatives. Walang iba kundi si Tambaluslos pa rin po, si Marcos at si Lisa Araneta. Kaya desperado sila na i-bend ang law or i-bend the law at itutulak nila ang ganitong uri ng mga desperadong hakbang dahil they're running out of time. Hindi na po nila yan makakaya pa na makukumbinsi nila ang Senado na mayroon silang sapat na mga batayan, lalo na kapag nilabag nila ang proseso sa House of Representatives. Malamang sa malamang po, babalik ito sa Korte Suprema. Babalik ito at sasabihin ng Korte Suprema, ayan na naman kayo eh. Wala pala kayong mga ebidensya, tapos i-shortcut nyo, pipilit-pitin yung batas, like ang bank secrecy law. Hindi pwede yan, mga kababayan. Dahil, kailangan na sa trial stage ka at kailangan ma-prove na mayroon kang high probable or prima facie o mayroon kang batayang sapat para sabihin mo na mag-issue ng subpoena subpoena dosis tecum or to subpoena the documents, but only a court can order that, mga kababayan. Hindi ang komitiba nila. And this is related to impeachment process, and the impeachment process can only have a trial and the prosecution at the stage of impeachment court doon sa Senate, hindi po sa House of Representatives. Kaya naubusan sila ng oras. Sinabi naman po ni Bojidi, of course, utos yan ni Marcos at nila Lisa at nila Romualdez, na after the Holy Week nito, siguro mga kalagitnaan ng Abril, ay magsisimula sila ulit ng pag-resume ng special proceedings, no? Dito sa kanilang pag-rush up na matapos ang 60 days upon completion of the report at upang bago sumapit ang June ay mapagbutuhan nila. First week of June, mag-resume yata ang regular na sesyon nila pagkatapos ng break na ito. At yun nga, doon pa nila pag-uusapan at ibubukas sa plenary. Matapos po ang pagbibigay ng kopya ng committee report, ng Committee on Justice, at pati na po ang mga attachments sa ebidensya. Pero right now, wala po silang hawak na sapat na ebidensya. Kaya they're running out of time sa ganitong uri ng pagkalukarit at tarantadong pahayag ng chairperson ng Committee on Injustice and Committee of Miscarriage of Justice dyan sa House of Representatives. Nakakatawa, no? Kapag naging desperado ang mga kriminal at mga tarantado sa gobyerno, pati batas binabaluktot na nila. Sa bagay, matagal na nilang ginagawa yan. Pero bumabalik at nagbubumirang po sa kanila. At lalo lamang nilang itinutulak si Sara Duterte na mas lalong yakapin at panindigan at mahalin ng sambayan ng Pilipino dahil atat at desperado na si Marcos, si Lisa Araneta, si Martin Tambaluslos at mga miyembro ng sindikato nila na mapapatanggal nila si Sara Duterte bago pa sumapit ang 2027. Sapagkat sa 2027 may hirapan silang ulitin ito dahil kitang-kita na ng mga mamamayan, eleksyon na eh. Hindi na ba kayo makapag-antay? Kaya nga nagdeklara na si Sara Duterte. Dahil alam niya na hindi ito tungkol sa pananagutan o accountability. Hindi ito tungkol sa issue ng kunwari may korupsyon na nasasangkot ang Vice President Sara Duterte. Tungkol ito sa power play, game of power ni Marcos, ni Romualdez, ni Lisa Araneta at ginagamit itong kulukoy na si asawa ko'y tinago ko dahil may warrant of arrest sa kasong rape na si Luis Tro na dahil kay speaker may maleta sila. Dahil kay speaker may maleta tayo. So, kayo na po ang humusga, taong bayan, kung papayagan natin ang ganitong kalapastanganan. Lalabagin ng batas, lalagpasan ng kapangyarihan, aabusuin ng otoridad, pipilit-pitin nila ang proseso kahit na mali at babaloktutin at ipipilit nila. Dahil hindi nila kayang arigluhin ang isang Sara Duterte na makiayon sa pangungurakot at pagtabon-tabunan nila ang pandarambong na ginawa ng sindikato ni Marcos at Romualdez. That's the main reason kung bakit nila ipipilit itong baloktot at pinipilit-pit at puno ng katarantaduhan na impeachment process nila na ngayon naman ay nabubulgar na
na desperado sila, pati ang batas ay kaya nilang lundagan at durugin. Masunod lamang ang kapritsyo ni Marcos at Romualdez na mapatanggal si Sara Duterte. Pagdating niyan sa dulo, ang huling halakhak ng tagumpay mapupunta kay Sara Duterte at sa mga mamamayan na nagtitiwala at nagmamahal sa Duterte brand of leadership. That for sure is going to happen. Kasama ito si Luistro sa Day of Reckoning, sa pagtutuos at paniningil ng katarungan mula sa mamamayan. Isa yan sa mga ila-line up dapat makulong, maparusahan at bawian ng mga dinambong at ninakaw na kayamanan nila. Siyempre, una dyan si Marcos at sila Romualdez. Mga kababayan, huwag kalimutan i-like, i-share, i-subscribe at i-promote ang ating channel, ang ating videos upang lumawak at umabot po sa mga mamamayan ang ating mga mahahalagang updates sa paglilinaw at pagpapaliwanag sa mahalagang issue nating kinakaharap. Sa nais naman pong tumulong sa ating advocacy center na Bangon Sambayanan People's Movement, huwag po ninyong kalimutan ang ating GCash line at line of support ay 0916-308-7710. Uulitin ko lang po, 0916-308-7710. Rohilda Celis Kailangging po. You can send 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos. Titipunin po natin yan. It's not the amount that counts. It's the sincerity of support and your heart of solidarity that matters most. Ayos? At syempre, huwag nating kalimutan, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim, brothers and sisters. Maraming salamat po muli. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Ito po si Ka Eric. Bye for now.